nakakaisang taon na po sa detention sa ICC si Tatay Digong, no? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamusta po ba yung yung sentimiento nito pong mga kaanak ng mga biktima na tinutulungan ninyo in terms of healing? Maganda yung tanong. Thank you for asking that, Christian. Kahapon doon sa misa natin ay doon pagkatapos ng bago ako magbigay ng panghuling basbas ay inanyayahan ko silang umakyat at palibot kami doon sa altar at pinakiusapan ko sila na yan tanong mo mismo, ano pakiramdam? Anong saloobin? At magbigay ako ng tatlong na na kasagutan na nagmula sa kanila. Ah, merong merong parang nabunutan ng tinik. That's one. Pangalawa ay gumugulong, masaya na kami nakikita na hindi kami napapabayaan at gumugulong ang hustisya. Pangatlo yung larawan, yung imagery ng liwanag na kahit kami ay nawalan, kahit madugo, ay nakakita kami ng liwanag at pag-asa. At dahil dito, yung salitang paghilom ay unti-unting namumuo, no? Alam naman natin na yung paghilom na ating ibinibigay sa kanila ay pilit natin ginagawang integral, ano? Inuna natin yung kanilang grief, sinundan natin ang paggabay sa livelihood, at sabi natin yung usaping legal, katarungan, korte ay susunod. So, ito yung nakikita nila ngayon at malaking pasasalamat, lalong higit na nakaisang taon na at magsisimula. Pangarap nila, panalangin nila na magsisimula ang trial. At panghuli, sabi nila ay bagamat may panganib din, kasi alam nila na naniniwala sila magtutuloy-tuloy ang trial, wag naman daw sanang magpatuloy yung pag-uusig sa kanila ng Yun mga nga. trolls, ng security threats, ano. So, yun ang kanilang mga sentimiento po. Yun nga po, paano sila inihahanda? Ano yung mga tulong na natatanggap nila? Kasi hindi po biro yan, no? Para po sa mga viewers natin, no? Para magkaroon kayo ng idea, mas lalong better idea. Namatayan kayo ng kamag-anak, mahal sa buhay, hindi dumaan sa due process, walang habas pinatay. Yung iba dyan, pinalabas na namatay siguro sa natural cause, di ba? Yung pneumonia daw pero may butas sa bungo. Okay? Ang dami yung pinagdaanan tapos ngayon kayo yung humihingi ng hustisya, kayo pa po yung binibictimize the second time. Kayo pa yung tinatakot. Tulad nung pananakot sa inyo nung nakaupo sa pwesto yung mga Duterte. Ngayon naman ang tumatarget dito sa mga kaanak, yung mga panatiko. Itong mga tagasunod. Itong mga sumusuporta sa mga Duterte. So, ano bang tulong na nakukuha nila? Kasi it's not easy. Hindi po yan simpleng trolling di ba? Talagang tinatarget sila Totoo, at apektado din sila, no? Yung iba minsan gusto magpahayag, may mga naghahanap na pwede bang makapanayam, minsan natatakot sila na mababash. So, ang ginagawa natin nitong mga nagdaang buwan ay patuloy at mas masigasig ang hindi lang paghahanda, pero paano sila magha-handle how will they handle social media, lalo na sa bashing, sa komunidad, at pati na yun sa sa mga kapwa-pamilya din nila na Mm. minsan do'n nagmumula yung bashing, na tsaka yung lack of support pa rin na, "Pabayaan niyo na 'yan, tapos na 'yan, wala na mangyayari diyan." So, Mm. hindi maalis 'yon, ano. Pero naroroon ang mga tao, mga abogado, mga kakampi natin na handang sumuporta, lalo na sa usaping pagbibigay ng gabay, legal aid, lalong higit sa social media aid. Mm. Eto, may mga trolls sa tayo rito ngayong gabi, Father, no?
Ah, Sige. ito basahin natin ng konti ano, naghahanap buhay lang naman siguro itong mga ito, tsaka alam niyo sa mga trolls na ganyan 'no, hindi ko alam kung ang tingin niyo sa pangto-troll ninyo, baka dahil tumatanggap kayo ng pera, parang ano yan, amoral 'no? Kumbaga agnostic Mhm. kayo dito sa inyong ginagawa. Pero kung naniniwala po ako merong espesyal na lugar sa impyerno para sa ganitong mga tao, okey? Pareho kayong bugok ng pari na yan, Hindi ko makontrol, kasi tingnan mo naman father yung ano, yung handle, or worse nga kung totoong tao ito, mas malala 'no? Okay, Mas pero malala bless you na 'yun, lang. 'no? God bless you na lang, God bless you. Yeah. Father, ang gusto kong puntahan yung issue ng ano, ng Truth Commission kasi ako ilang beses ko na rin po binabanggit ito sa programa 'no. Parang I think that was a missed opportunity, but it's not too late to put up a Truth Commission 'no, in terms of Hindi pa naman. healing, in Mhm. terms of, addressing the deep concerns or trauma of the victims. Ano po bang tugon niyo rito? Ah, it's not yet too late. Alam ko ay ang ating mga magigiting na mambabatas in the person of, Kong Laila, Senbam Aquino, kasama sila Chel Riza, at mga iba pa ay may isinulong 'no, na Truth Commission at, alam ko kumikilos po ito 'no. Ang simbahan meron ding ginagawang pagbubuo o paghahanda, siguro bigyan lang natin ng konting oras at, baka by Easter meron tayong mapakinggan na balita na posibleng tumugon diyan sa pangangailangan ng Truth Commission. So, Mm. ako'y naniniwala na ito ay magbibigay, daan, lunas para 'yan, yung mga bugok na nga na mga troll ay sana naman ano, pari kasi ako kaya ang aking kaisipan sa pag-asa ay dapat naroroon. So, para mapaliwanagan ano, dahil 'yun ang isa sa pangunahing layunin ng Truth Commission, ipaliwanag, ipakita na ito yung naratibo ng mga biktima. Mm. Pag-aralan at, matuto tayo kung ano yung tunay na naganap, hindi kung anong kasinungalingan ang iniimbento ng mga pulis. Oo, tsaka siyempre father hindi naman lahat yan mapapanagot 'no, yung lahat ng mga naging Kasapakanan. sorry, kasapakat. Gano'n ba? Okay, sorry, Hindi sorry. hindi naman lahat ng mga naging kasapakat, mapapanagot dahil marami po yan 'no. True, true, Kaya nga po true. nandiyan yung ICC para yung pinakaulo, 'di ba? Yung mga main At players, architects, main architects, players. mapanagot po ano. Pero importante kasi madinig yung kwento, 'di ba? Maramdaman nila na pinakikinggan sila at hindi sila pinababayaan ng lipunan, ng estado, ng sistema na ginamit against them for so long. Ang tanong ko Totoo. father, kumusta po ba yung ano, yung, naging tugon nitong mga kinakalingan ninyong mga kaanak ng mga biktima dun sa naging takbo ng confirmation of charges hearings? Especially binanggit na po publicly, hindi na redacted yung pangalan ng mga co-perpetrators. May halong pangamba, nung prinoseso natin sila pagkatapos nung unang araw ay may pangamba, at natatakot sila pero sabi naman natin na, hindi katulad nung nagdaang administrasyon nga na walang habas ang patayan at, kung dapat kakampi at ang nagtatanggol ay mga pulis, ay salungat. Pero ngayon naman ay meron naman tayong natatawagan na mga kaibigan na nasa uniporme, nasa serbisyo, na tumutugon naman at nagsabing tutugon. So, sa gano'n ay yung pangamba, yung takot ay naiibsan naman at, maganda yung isang karanasan ko nung, hindi ako nakatutok ng buong araw o buong daloy. Pero nung sinabing pauwiin ba natin o pauuwiin si Rodrigo Duterte, ang tugon ng mga pamilya, "Boo!" Hmm. So, unison sila 'no, at sino kahit Ingles, sumusubaybay silang pilit ano, dahil alam nila kuwento nila 'to.
Siguro maganda rin ang masabi ko, take this opportunity, Christian, if I Go may ahead po. please. Nung mga 2 linggo nagdaan ay meron din mga, hindi ko alam kung sugo ng impyerno o sugo Oo ng nga troll. pala. Father, buti Oo. binanggit niyo. Hindi ko makakalimutan. Ito, Merong, ito. Makinig kayo. Napaka-importante nito. May mga nandedemonyo kay Father Flavi. Nananakot. yeah, well, hindi ko pa naman lubusang masasabi na nakot, pero nagparamdam sila out of the blue at nagpakitang gilas na sila daw ay CIDG. So I have it in film at naka-report na rin, naka-blatter na rin. Una ay 3 sila. Pangalawa, nagpakilalang CIDG na hindi naman CIDG. Sa kilos at batay sa opisina ng CIDG, walang ganong klase operation. Pangatlo ay tinatakot ang mga homeless natin. Sinasabi may hinahanap silang ganitong tao. At ang pinakamasaklap, binuksan nila yung roller up sa center Mm. natin. Yung And that is, pintuan. ah, buti na Yung lang inaangat. nakalak. Ito yung Oo, yung inaangat, hindi po inaangat. ba? Inangat nila, sila mismo nag-angat. Wala silang karapatang hawakan o iangat yon at buti na lang, pag-angat, may gate, nakalock yung gate. Baka ng So, oras po kung hindi, nangyari. mga 10:00 ng Ng gabi. gabi, sabi ko, wala naman nag-ooperate ang CIDG ng ganitong oras, ano, 'di ba? Kung they want to do it in the daylight, hindi ganitong gabi at tatakutin yung mga tao na tutulog sa loob. So, kung kayo may nakikinig, galing-galingan nyo naman para kung totoo kayo, magharap tayo. No, harapan tayo para hindi duwag ang tawag sa inyo. Pero mag-ingat kayo, Father. Ha? Kasi yung mga ganyang Salamat, yeah, galawan, oo. eh. Alam Mm, naman natin na hindi rin naman lalaban ng patas 'to mga 'to, katulad nung mm. paano nila pinatay ang libo-libo.